Ngayon na ang araw ng conclave, ang sekretong proseso ng pagpili ng bagong Santo Papa. Behind closed doors ang voting ng mga kardinal at mananatili silang nakakulong sa Sistine Chapel hanggang sila'y makapili ng panibagong leader na inaasahan nilang mapapag-isa ang tinatawag na diverse but divided Catholic Church. For centuries, wala pang nahihirang na papa sa unang araw ng conclave. Pero hindi natin masasabi baka ngayon mangyari yan sa pagkakataong ito. Kung hindi man, maaaring tumagal ng ilang araw ang botohan. Ngayong nailibing na si Pope Francis, ang tanong ng marami, sino kaya ang magiging bagong Santo Papa? Tinatawag silang papabili, mga kardinal na malaki ang posibilidad na mahirang na Santo Papa. Isa sa kanila si Filipino Cardinal Luis Antonio Tagle ng Pilipinas. Itinuturing siyang Asian Francis dahil marami daw silang pagkakapareho ng yumaong Santo Papa, tulad ng pagiging simple at malapit sa mahihirap. Dating Manila Archbishop si Tagle at kasalukuyang Pro-Prefect of the Dicastery of Evangelization. If elected, siya ang magiging unang pontiff mula sa Asia. You know, being a small minority doesn't mean the church is dead. We believe that Jesus is alive and he was born and he ministered, he died and rose from the dead in Asia. Tatlo ang kardinal mula sa Pilipinas na kasama sa botohan at kapwa mga kandidato din sa pagkasanto papa. Si Luis Antonio Tagle, Cardinal Jose Advincula at si Cardinal Pablo Virgilio David. May mga ugong din sa pagiging dark horse o di inaasahang pwede ding biglang maboto ang Pilipinong si Cardinal David dahil daw sa siya ay simple at progresibo din. Matatandaang hindi naman kasama sa mga listahan ng frontrunner si Cardinal Jorge Bergoglio ng Argentina noon. Pero siya ang lumabas sa balkonahe at kumaway sa mundo bilang Santo Papa noong 2013. Posible ring magkaroon ng unang African Pope in 1,500 years. Si Fridolin Ambongo Besungu ay galing sa Democratic Republic of Congo at nagsisilbing Archbishop ng Kinshasa. Hindi siya sang-ayon sa same-sex marriage, pero suportado niya ang religious pluralism o yung pananatili ng iba't ibang relihiyon sa lipunan. Hindi rin nawawala sa usapin si Peter Turkson, ang kauna-unahang kardinal mula sa Ghana. One thing is that nobody would leave his home and become a migrant if he could live in peace at home. Madalas ding nababanggit ang mga kardinal mula sa Europa tulad ng Hungarian na si Peter Erdo. Papal contender din siya noong 2013 dahil daw sa kanyang kampanya para sa new evangelization sa mga bansang sekular. Sinasabing conservative si Erdo at naging kontrobersyal noong 2015 nang hindi sumang-ayon sa hiling ni Pope Francis na kupkupin ng mga simbahan ang mga refugee. Posible raw kasing maituring yon na human trafficking. Compromise candidate naman si Italian Cardinal Pietro Parolin. Siya ang main architect ng pagsasaayos ng relasyon ng Vatican sa Vietnam at China, bagay na pinuna ng mga konserbatibo. Pero minsan na rin niyang kinondena ang legalization ng same-sex marriage sa maraming bansa. Posible ring maging first Italian Pope since 1978 si Matteo Maria Zuppi. Tulad ni Lolo Kiko, kilala si Zuppi na lumilihis sa mga protocol at bilang street priest dahil sa pagiging malapit sa mga mahihirap at migrante. Si Maltese Cardinal Mario Grech naman ay Secretary General ng Synod of Bishops. Dahil sa kanyang high-profile role, maraming kardinal ang kilala siya, kaya itinuturing siyang strong papal contender. Kung papalarin, si Archbishop Jean-Marc Adeline ang magiging unang French Pope since the 14th century at pinakabata since John Paul II. Si Adeline ay 66 years old.
Maliit man ang posibilidad na maghalal ng Santo Papa mula sa Amerika, pero kung papayag ang conclave, si Cardinal Joseph Tobin ng New Jersey ang maaaring maging first US Pope. Ilan lamang sila sa mga nakikitang magiging bagong leader ng simbahang Katolika. Dahil lahat naman ng mga kardinal ay kandidato. Mula sa balkonaheng ito, unang masisilayan ang bagong hirang na Santo Papa. At yan ay pagkatapos lumabas ng puting usok mula sa chimenea na aabangan naman mula sa bahaging ito ng basilika. Kung sino man ang magiging bagong Santo Papa, kung siya man ay susunod sa yapak at susunod ay pagpapatuloy ang mga pagbabago sa kalakaran ng simbahan ni Pope Francis, o kung siya ay may ibang pag-iisip at may iba ring direksyong pinaplano para sa simbahan, malalaman na lamang natin ngayong araw hanggang sa susunod na 2 araw. Pinky, Willard, kumpirmado namin na kung ikaw ay seryoso sa pagsubaybay ng liderato at direksyon ng Simbahang Katolika, malamang ikaw ay may kandidatong napupusuan na rin. Karaniwan din na ang nais ng tao na maging Santo Papa ay galing sa kanilang sariling bansa o rehiyon o di kaya ay kakulay ng kanilang balat. So, ito ngayon, kakaiba ang manunulat at autor ng 7 libro tungkol sa simbahan at kay Pope Francis na si Roberto Alborgetti mula sa Bergamo. Nandito siya sa Roma para sa isang book signing event. Si Alborgetti ay naging malapit na kaibigan ni Pope Francis. At nagulat kami na ang kanyang personal na paborito at inaasahang maging kasunod na Santo Papa at kasunod ni Pope Francis ay ang Pilipinong si Cardinal Tagle. Pakinggan natin. So you know of our Filipino Cardinal Tagle. Yes, I know because I met him during my work, during my research about Pope Francis, because I wrote 7 books about Pope Francis, and I wrote 2 when Pope Francis visited Philippines. And I was really, how do you say, impressed about Tagle, Cardinal Tagle, because of his words, so simple but so deep. And I remember when Pope Francis in Philippines, in Manila, talked about our need to be simple in education, to communicate to our sons, to our daughters, the idea of the dream. We have to dream. And I remember Cardinal Tagle was really moved by this word, and so we published also a lot of photos about the meeting. So you were telling me a while ago that you are actually rooting, hoping that Cardinal Tagle makes it. Yes, I think in if we see what the bookmakers are saying, outside and inside Vatican, I think Tagle is one of the leaders of this list, and so I think is the time to open the doors to Philippines, to Eastern world. This is the dream of Pope Francis. The new church is in the eastern part of the world. So Pinky and Willard, makikita ninyo dito sa aking kinatatayuan ay nagkumpul-kumpul ang media dahil bawal na ang maraming pwesto tulad ng pinwestuhan namin kahapon. So hinihintay po ng lahat ang maaaring maganap mamaya sa kauna-unahang pagkakataon kung sakali ay magkakaroon na kaagad ng bagong Santo Papa sa unang botohan. Pero hindi pa natin masabi at tuloy pa rin ang aming paghihintay at pagdala sa inyo ng impormasyon. Ako'y magbabalik mula dito sa Vaticano maya-maya lamang. Pinky? Maraming salamat, Corina. Babalikan ka ulit namin mamaya, live mula po dyan sa Vatican.